Hindi maipaliwanag ang galit ni Connor. Kung titignan mo siya ngayon, parang kaya niyang pumatay ng tao. Nagdidilim ng kanyang paningin sa mga oras na to. Can't be asked. Can't be pleased. Kung kanina'y wine lang iniinom ay pinalitan niya ito ng matapang na inumin. Galit man si Connor ngayon ay nagawa niya pa ring uminom upang makapag-isip ng mabuti. Kung ngayon kasi malamang ay mapapatay niya si Dorothy. Sapat mga narinig at nalaman niya upang kitilin ang buhay ng dati niyang asawa. He felt betrayed and fooled. Habang buhay na siyang niloloko ni Dorothy at paulit-ulit naman siya nitong napapaikot. Mula sa tungkol sa pagsama nito sa lalaki niya hanggang sa pagpapanggap nito na may sakit ay mabilis siya nitong napaniwala na dapat niya itong kaawaan kaysa kamuhian. Kamuntik na silang maghiwalay noon ni Bianca. Una taon na patuloy siya nagpapaloko dito. Alam ni Connor na hindi titigil si Dorothy habang hindi ito natuturuan ng leksyon. Natatawa si Connor habang umiinom dahil kung hindi pa pala sa kanyang ina ay hindi niya malalaman ang tungkol sa kagaguhan ni Dorothy. Now he gets it. Posible kayang inatake ang kanyang ina ay dahil din sa mga natuklasan nito? Sino ba naman kasi makakatanggap kung ganun kasama ng kanyang mga narinig? Bukod sa pagsisinungaling nito'y nagawa pa nitong pagplanuhang ipababoy si Bianca. Isipin pa lang ni Connor na mangyayari yun ay para na siyang masisiraan ng ulo kaya naman naisip niya nang ilagay na lang sa kamay niya ang batas. Hindi ako papayag, humanda kay ni Warren dahil uunahan ko na kayo. Speaking of the demon, my phone keeps on ringing at this late of time. It's Dorothy. I love Evilly. Kaya nga ako narito tumiinom ay para mapigilan ko sarili ko na may gawing masama sa kanya. Ito naman siya ngayon, tawag ng tawag. Hindi niya alam na sa mga oras na ito ay kumukulo ng dugo ko sa kanya at gusto kong baliin ang buto niya ng pinong-pino. Sa mga oras na ito ay pinanalangin ko na sana ay nagkatotoo na lang ang sakit niya para pagsisihan naman niya mga kawalang hiyaan niya sa amin. Lalong-lalo na sa akin. Ibang klase ka talaga, Dorothy. Gusto mo ata talagang masaktan, Dorothy. Marami-rami na ako nainom at hinahayaan ko lang na mag-ring ang phone ko. My body slowly being taken over by alcohol but my anger still inside. Ilang sandali pa sa messenger naman ako kinudit ni Dorothy. Pinadalhan niya ako ng walang saplot niyang larawan na sinusubukan niya akong akitin. Imbis na maakit ako sa katawan niya, mas nanaiga matinding galit ko. Pilit niya akong inaakit kahit alam niyang may asawa na ako. Akala niya kaya niya akong dalhin dito. To heck is with you, Dorothy. Sabi ko may galit na pa nga sa hangin. Connor, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Look, gusto ko lang mag-sorry sa nangyari sa amin ng asawa mo. It's just, I still love you. That is why. Kaya mo bang sagutin ng video call? I badly want to see your face. Chat ni Dorothy sa akin. Wala siyang kaalam-alam na booking na siya at alam ko ng lahat ng tinatago niya. Akala niya magagawa niya pa rin akong pasakayin. Obviously, nanilalandi niya ako kaya napangiti na lang ako na nakakaloko. Gusto mo makipagkita, ganun ba? Reply ko sa kanya, sinakyan ko lang ang trip niya pero may iba ako naiisip. Yes, Connor, pwede ba? Chat niyang muli hanggang sa tuluyan niyang pinasok ni Mon yung aking isip. Fine, sakto't magkaaway kami ni Bianca ngayon. Kailangan kong malibang. Pagsisinungaling ko. Kung ganoon, saan tayo magkikita? Doon na lang sa abandonadong rest house natin para tahimik. Okay, ngayon na ba? Yes. Huling reply ko sa kanyang sabay simsim ng alak na natira sa baso. Sa mga oras na ito ay kinokontrol ko sarili ko. Oo, makikipagkita ko kay Dorothy. Gaya ng gusto niyang mangyari. Pagbibigyan ko siya sa gusto niya pero kailangan ko rin gawin ang gusto ko. Ibang Connor ang haharap sa kanya ngayon. Malaya ako nakaalis dahil tulog na tulog si Bianca. Ang mga mata ko'y madilim pa rin sa galit. Dumagdag pang nakapungay nito dahil sa alak na aking ininom. Dala kong bagong bili kong sasakyan at patungo ako ngayon sa rest house na napagkasunduan namin ni Dorothy. Napagkikitaan namin. Nauna ako makarating doon kaya nauna na akong pumasok sa loob. Nahiga ako sa kama, tinanggal sa pagkakabutones ang butones ng aking polo. Panay ang tingin ko sa orasan at maya-maya lang ay dumating na rin ang babaeng kanina ko pa hinihantay. Mapungay na mata kong sinuri ang kabuuan ni Dorothy. Nakasuot siya ng kulay lilac na dress na sobrang iksi at meron siyang makapal na make-up. Dito pa lang ay alam mo nang hindi talaga siya nagkaroon ng sakit. But still, nagpanggap pa rin ako na walang nalalaman. Hinayaan ko lang siyang lumapit sa akin at gawin ang gusto niyang gawin. Oh, Connor! Walang ano ni bigla niya akong sinunggaban ng halik. Halik na para bang nang aakit. God knows I badly want to push her and get rid to her kiss. Nasusuka ako knowing na si Dorothy humahalik sa akin. Sukang-suka ako sa pagkatao ng babaeng to. Connor, I really miss this.
Your lips, your body, hindi ka pa rin nagbabago, ang tamis pa rin ng mga labi mo. Sabi pa niya habang leeg ko naman ngayon ang inaakit. Oh, ikaw rin Dorothy. Masarap ka pa rin humalik hanggang ngayon. Yun nga lang, parang may iba sa'yo ngayon. Nagkasakit ka lang para yata naging mas wild ka. Unti-unting pagpapahaging ko sa kanya. Sunod naman siyang dumako sa aking dibdib at doon ay binasa ng kanyang halik. This time ay napapaungol na ako pero hindi dahil nagugustuhan kong ginagawa niya sa akin. Napapaungol ako kasi kailangan. Where did you learn that? Kay Harry ba? Siya bang nagturo sa'yo kung paanong magromansa ng nagpapatiri ka mata? Hindi ka naman ganito dati You're just a boring wife in bed before. Panginsulto ko sa kanya. She's not a wild partner in bed before. Ngayon ay daig niya pang porn star sa kanyang mga galawan. Nakakatawa at the same time ay nakakaawa siya. Napahintutuloy siya sa pagpapaligaya sa akin dahil sa aking mga sinabi. Mapungay ang mga mata niya akong tinitigan. Please, let's not talk about Harry, okay? Pakiusap niya sa akin. But why? Hindi ba naging magandang breakup niyo? Come on, Dorothy. Hindi naman masamang pag-usapan natin siya. Curious lang kasi ako kung bakit mas pinili mo siya kaysa sa akin. Bakit? Na-realize mo ba na mas better ako kaysa sa kanya? Kaya gusto mong bumalik? Connor, hindi. Sinabi ko na hindi ba? Walang Harry. May sakit ako kaya kita iniwan. It's just happen na gumaling ako kaya gusto kong bumalik na tayo sa dati. Ikaw lang ang lalaking minahal ko, Connor. Kaya napaka-unfair mo para ipagpalit ako kagad. Believe talaga ako kay Dorothy dahil pinaniniwalaan niya sarili niyang kasinungalingan. Magaling siyang magplat ng kwento kaya kung ano yung sinabi niya, yun yung gusto niyang isipin ng tao. But not me, not anymore. Pagsisisihan niyang gabing ito. Oo nga pala. I'm sorry, I forgot. Pero paano yan? May asawa na akong tao. Hindi na tayo babalik sa dati. Okay lang, kahit ako naman na maging kabit mo. Kahit akong palihim at patago basta makasama lang kita. I still love you, Connor. Please, let's give it a try. Kung titignan ang mukha ni Dorothy ngayon ay mawawari mong sincere talaga siya sa kanyang mga sinasabi. Ang mga mata niya, ang boses niya ay talagang marunong magsinungaling. Please, Connor, please. Pumayag ka na maging kabit mo ko. Muli pinaliguan niya ako ng halik. Hinubad niya ang pantalon ko at dito na niya ako minulestya. Sa pagkakataon na to ay tunay ng pag-ungol ko. Mabilis niyang nahuling kilitikot na patay yung gusto niyang mapatayo. Shit ka. Napahawak ako sa kanyang buhok sa gigil. Sa sobrang gigil ko'y totoong sabunot ang nagawa ko. Nakapikit ako at nakatingala sa kisame habang mahigpit kong hawak ang buhok niya. Sige, ganyan nga. Ang sarap. Habang sabo-sabunot kong buhok niya ay mas dinuldul ko siya sa akin. Tignan ko lang kung masarapan pa siya sa klase ng romansang ibibigay ko sa kanya. Bakit hindi ka ganyan nung tayo pa? Sayang. Anyway, mas marami rin ako natutunan kay Bianca. Magaling din siya at masarap. Batang-bata kaya sariwa. Baliw na baliw ako sa kanya kaya kailangan mo siyang higitan. Sige pa Dorothy. Para siya isang bayarang babae kung itrato ko ngayon. Habang pinapaligayan niya ako, iniisip kong kanyang kasamaan at kahit kailan ay hindi ko siya mapapatawad. Dahil na nahirapan at nabubuwala na si Dorothy. Do you like it, honey? Is it amazing? Good. Ang itsura ni Dorothy ay mukhang inabando ng pokpok. Ang kaninang makapal na makeup ay kalat na ngayon at ang kanina niyang buhok ay gulo-gulong na ngayon at ang mamahalin niyang damit ay punit-punit na ngayon. Bagay pala sa kanyang magmukhang basahan. Kung sa bagay ay ako lang naman ang nagbihis sa kanya kaya mukha na siyang tao ngayon. In all fairness, nakaraos ako sa ginawa ni Dorothy. Sinadya ko sa mambirit sa mukha niyang nilabas ko kaya lalo naging malusak ang pagmumukha niya. Ang sarap mo talaga. Panguto ko. Hindi niya namamalayan na inumpisan ko ng pangbababoy sa kanya. Hahalikan sana ako ni Dorothy ngunit nag-iwas ako. My turn, Dorothy. Dahilan ko kunwari siya naman ang aking paliligayahin. Siya naman ngayon ang hiniga ko sa kama. Saglit ako lumabas ng kwarto at may kinuha sa sala. Ano yan? Tanong niya sa akin pagkapasok ko. Ano ba sa tingin mo? Walang gana kong tanong. Tali? Tatalian mo ko? Exactly. Ganitong pagtatalik na kasing gusto ko. Me and Bianca get to used to it every day. Malay mo, mas magustuhan ko ang performance mo. Eddie, gagabi-gabihin kita. Wala nang nagawa si Dorothy ng itali kong mga kamay niya at paa. I'm so excited, Connor, sabi pa niya. Wala na siyang kahit na ano sa plot ngayon at wala na rin siya magiging laban mamaya. Me too. Nilabas ko rin ang pamalo sa puwet. Oh my Connor, ang daming props ha? Natatawa pang demonyita. Para may thrill.
Ilang sandali pa nilabas ko ng huling props ng aking kakailanganin, ang blindfold. I want you to feel every move I will make tonight, Dorothy. Siguradong hindi mo ito makakalimutan. Sinuot ko na sa kanyang blindfold at saka ko inihanda ang cellphone saka siya binidyohan. Samantala, nagising si Bianca ng madaling araw at wala sa tabi niya ang asawa. Kaagad siyang bumaba para hanapin ito ngunit wala siyang Connor na nakita sa kabuuan ng mansyon. Mabuti na lang at gising pang gwardiya ng mansyon kaya dito siya nagtanong. Si Connor po, nakita niyo po ba siya? Umalis po ma'am, dala po yung bagong kotse niya. Nagsabi po ba kung saan siya pupunta? Hindi po pero mukhang nakainom po si sir. Ang bilis po kasi magpatakbo. Ah, ganun po ba? Sige po. Hindi mapigilan ni Bianca hindi mag-alala. Ngayon lang ito nangyaring umalis si Connor na hindi nagpaalam sa kanya. Wala rin siyang idea kung saan ito maaring pumunta. Buong gabi siyang hindi nakatulog dahil sa pag-aalala. Kinabukasan, umaga nang umuwi si Connor. Gulo-gulo ang buhok nito at amoy alak pa. Naabutan ni Connor si Bianca na nakaduktok sa lamesa kaya naman hindi na niya ito ginising. Dire-diretso siyang bumalik sa itaas para maligo. Laking pasasalamat ni Connor dahil tulog si Bianca nang dumating siya. Ang suot niyang polo kasi kagabi nabahira ng lipstick ni Dorothy. Kaya naman tinapon niya na ito at sinabong maigi ang katawan. Diring-diri siya kay Dorothy sa mga pinagagawa nito kagabi. Pagkalabas ni Connor ay siya namang pasok ni Bianca. Nagkakagulatan pa sila. Si Connor ay hindi malaman kung paanong bating gagawin sa asawa dahil ang lungkot na mukha nito. Saan ka galing? Saan ka natulog kagabi? Buong gabi kitang hinintay pero hindi ka umuwi. Bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong ni Bianca sa katatapos lang na maligo na si Connor. Buong magdamag siyang naghintay kaya alam niyang umaga na'y wala pa to. As long as Connor wants to tell her the truth, he choose not. Hindi pa tapos ang pagganti niya kay Dorothy dahil nag-umpisa pa lang siya. Ah, sorry babe. We had a boys' night out. Si Willibert kasi, nag-vacation siya dito sa Manila. Bigla ang aya. Di na ako nakapagpaalam kasi alam kong tulog ka na. Anyway, kumain ka na ba? Anong oras ka nagising? Hindi pa ako kumakain at saka hindi pa rin ako natutulog. Nag-alala kasi ako nang magising ako na wala ka sa tabi ko. Kaya hindi ako nakatulog hanggang hindi ka umuwi. Ngayon nandito ka na at okay saka ako matutulog. Wala nang maraming naging tanong si Bianca sa asawa. May tiwala siya dito kaya paniniwalaan niyang lahat ng sasabihin nito. I'm really sorry talaga babe. Next time, huwag mo nang ulitin yun ha. Masamang magpuyat. Yes babe. Kasi naman next time mag-iwan ka ng note para hindi ako nag-aalala, okay? Okay babe, I love you. Pasok na ako at late na ako. Okay babe, mag-iingat ka. I love you too. Umalis na si Connor at si Bianca naman saka lang din natulog ulit. Si Connor ay nangangalumata pa na pumasok sa office at iniinda ang kanyang hangover. He can't focus on work dahil nga halos wala siyang tulog. After Cindy gave him a coffee, inubos niya muna yon bago nagsimula magtrabaho. Everything is set to be fine until Dorothy chatted him. What we did yesterday so awesome. Thank you Connor. Hindi ako makatulog dahil iniisip ko yung kung paano mo ko angkinin kagabi. Although nakapikit ako at medyo nasaktan sa brutal mong pamamaraan, gusto ko pa rin maulit. Pwede bang mamaya ulit? Mistress na mistress talagang datingan ni Dorothy ngayon. Connor edited her name to Mrs. Vera at gawain yun para sa kabet. Natawa na malakas si Connor pagkabasa sa chat ni Dorothy. Nakuha pa nitong mag-thank you kahit na halos wala siyang nakuhang respeto mula kay Connor kagabi. Pasa at latay ang inabot ni Dorothy sa sinasabi niyang awesome. Really? Nasarapan ka dun? Reply ni Connor sa kanya habang iiling-iling. Oo, kasi ikaw yung katalikot, tama ka. Masarap nga yung ganung style. Uulitin natin ulit? Sure, mamaya. Yay! Thank you, Connor. So paano? Dun na lang ulit? Yes, okay. Thank you. Tuwang-tuwa si Dorothy sa naging reply ni Connor. Talagang nagkabaliktaran na ngayon dahil siya na ngayon ang nangihiram at nanghihingi ng oras ni Connor. Siya ang nakiusap na kahit maging kabit na lang siya at pumayag naman si Connor. Kaya naman ginalingan talaga ni Dorothy ang performance niya para mapaligaya ang dating asawa. Buong gabi siyang inangkin ni Connor. Yun nga lang ibang klaseng pagninig na palang gusto ni Connor ngayon. Masakit pero masarap. Although lamang talaga ang sakit na naramdaman ni Dorothy dahil nagtamo siya ng pasa at latay. Pero kung susumahin, nasarapan pa rin siya dahil lumabas ang pagkahalimaw ni Connor sa kama. Animoy may 5 itong katauhan. Sobrang nasatisfy si Dorothy. Sabi na nga ba, hindi niya ako matitiis. Kawawang Bianca, pinagkasasaan ka lang ng tinatawag mo asawa pero sa akin pa rin siya bumabalik.
Buong buo sa isipan ni Dorothy na malaki ang tsansya ng maagaw si Connor kay Bianca. Maghapon niyang pinaghandaan ang pagkikita nilang muli ni Connor. She buy clothes and go to salon para siguradong mababaliw sa kanya si Connor. She's still in sore. Masakit pang pagkababae niya at may hapdi pa. Her hips is dying also but the will to win Connor's back again is her prior. 10 p.m. Wait for me there. Chat ni Connor kay Dorothy. 10 p.m. is the usually time ng mga kabet. Muli nintay ni Connor na makatulog si Bianca at sa kanya sasabayan ng alis. Before he go to Dorothy, nag-iwan siya ng note gaya na sabi ng asawa para hindi to mag-alala. Again, he lied. Sinabi niya may night out muli sila nila Wilbert pero ang totoo'y makikipagkita lang siya sa dati niyang asawa. Bagong ligo si Connor nang dumating sa rest house na tagpuan nila ni Dorothy. Animoy para silang mga teenager kapag nagkita. Magdikit lang ay naghahalikan na kagad. Nauna si Dorothy dumating sa kanilang tagpuan. Kaagad niya sinunggaban ng halik si Connor. I already miss you, Connor. Ang hirap ng ganito pero okay lang. At least pinaglalaanan mo ko ng time. Ibig sabihin ay gusto mo rin. Malanding pagkakasabi ni Dorothy. Nakapaikot ang mga kamay niya rito at panay ang halik. Hindi naman humahalik pabalik si Connor. Hinahayaan niya lang na halikan siya ni Dorothy. Sa totoo lang ay gusto niyang itulak kaya nga lang ay nakaplano kasi ang lahat. Wait Dorothy, take it easy. Mahaba pang gabi. Awat ni Connor pero itong si Dorothy, Gina G. I know Connor, but I can't help it. Susulitin kong gabing kasama kita, Connor. Nagsimula na si Dorothy paligayahin ng dating asawa. Samantalang si Connor ipasimpleng siniset up yung camera. He makes sure na records ang lahat ng kanilang gagawin for his own purposes. Kagaya ng ginawa nila kahapon ay buong gabi siyang pinaglingkuran ni Dorothy. Daig pa nitong international na pokpok sa kanyang mga galawan. Again, she doesn't fail to make Connor come. Kagaya ulit kahapon, ang tinutukoy ni Connor ay yung tatalian si Dorothy at lalagyan ng blindfold. Okay lang ba na wala ng blindfold? Itali mo na lang ako. Gusto ko kasi makita yung face expression mo. Hirit ni Dorothy. Hindi naman pumayag si Connor. Hindi pwede. Mas masarap kapag may blindfold. Mas intense. Mas ramdam mo yung rhythm. It's better to feel it unlike you see it. Pagdadahilan ni Connor. Kesa mapornada pa ay pumayag na lang din si Dorothy. May point din naman ang dahilan ni Connor. Mas masarap nga sa part ni Dorothy. Okay, kung saan ka mas liligaya? Go ako, sige na. Itali mo na ako, Connor. At gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa akin dahil dati naman ako naging pag-aari mo. Aariin mo ko ulit kagaya ng unang araw na may nangyari sa atin. Shit you, Dorothy. Mura ni Connor sa kanyang isipan habang tinatali si Dorothy. Lakasan mo yung ungol mo ha, para lalo ako maginit. Moan loud as much as you can. Walang ibang nakakarinig sa atin. Isang halik sa pisngi ni Dorothy ginawad ni Connor at pagkatapos ay tinakpan ng mga mata nito. Sobrang excited ni Dorothy sa kanilang gagawin kaya naghihintay talaga siya sa unang hakbang na gagawin ni Connor. Sandaling tumahimik ang paligid kaya kinabahan si Dorothy. Connor? Nasan ka? Hindi magawang tanggalin ni Dorothy ang kanyang blindfold. Gawa nga na nakataling mga kamay at paa niya. Hindi na nagsasalita si Connor kaya nakaramdam siya ng pagkabahala. Samantala, saglit na lumbas si Connor para may tawagin. Tinawag niya meron sa dalawang kalalakihan at kinausap muna bago papasukin ang kwarto. Kagaya ulit ng ginawa niyo sa kanya kagabi. Kayo nang bahala kung sino-sino mauuna. Yes boss, panalo talaga si ma'am. Itong paraan ng pagganti ni Connor kay Dorothy para sa lahat ng kasamaan nito. Kahit na may isang banda sa isipan niya na inutusan siyang patayin na ito, ay mas minabuti ni Connor na ganito na lamang ang gawin. Ang ihulog si Dorothy sa pinaplano niyang gagawin pa sana kay Bianca. Siya na ngayon ipinagpapasahan tirahin ng dalawang lalaki na inakala niya si Connor. Connor recording it para kapag nagkagipitan ay makikitang sarap na sarap pa si Dorothy habang binababoy ng dalawang lalaki. Enjoy my ex-wife? Ikaw kasi, binigyan mo ko ng idea. Sorry ka na lang dahil mahal na mahal kong asawa ko. Choose your partner na magbibigay sa'yo ng peace of mind and happiness. Not stress and consistent lies. Yung hindi ka man top priority pero yung binibigyan ka ng oras. Above all, yung marunong makontento sa isa, not the one who has eyes for every girl. /boy. Saka, isa sa pinaka-basic rule dyan, huwag kang magmamahal ng taong kailangan mong pangbantayan para lang hindi ka gaguhin. Know your worth. Is a woman's intuition always right? You know, I have to be honest and say that, personally, through my own social experiences, I believe that on the whole, women have a greater intuition than men.
However, I wholeheartedly accept that I may well be very wrong in this respect. I also believe that intuition is just a personal perception, and regardless of gender is likely to be wrong as much as it may be right. Bianca's POV. It all started when I saw his polo on the trash can at the comfort room. Suot ito noong nakaraan ni Connor, kaya naman napaisip talaga ako ng gusto kung bakit to tinapon. Of course, kinuha ko to tinignan para sa hindi ko malaman na dahilan. Maybe lasing siya at napagkamalang laundry basket ang basurahan. Ito yung inumaga siya na uwi. Ang dahilan niya ay galing daw siya sa inuman kasama si Wilbert. I was so shocked when I found some stain on his polo. The red stain was familiar to me. Napapikit ako at napahawak na mahigpit sa nasabing polo nang makumpirma ko na lipstick stain nga to. In my own thinking, tinapon ito ni Connor dahil ayaw niya ito makita ko. At posible kaya niya ayaw na makita ko to ay dahil hindi kaya may tinatago siya sa akin. I shook my head. Hindi naman siguro. Hindi naman ganun si Connor. Sabi ko pa sa sarili ko, imposible namang magloko siya at this early of our marriage. Isa pa'y palaging sinasabit pinaparamdam sa akin ni Connor kung gaano niya ako kamahal. Palagi din siyang naglalaan ng oras para sa akin kaya imposible talaga itong naiisip ko. Kakausapin ko na lang siya mamaya tungkol dito. Mas better kung pag-usapan para hindi na ako nag-overthink pa. Kinagabihan, niyaya ko ni Connor na maligo sa pool. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, kagaya ng Connor na pinakasalan ko, he never failed to make feel that I'm the only one. Babe, why you are looking me like that? Tanong niya sa akin habang parehong nakalublob ang katawan namin sa hanggang dibdib na tubig. Nakapulupot ang mga kamay ko sa kanyang batok. Wala babe, hanggang ngayon kasi poging-pogi pa rin ako sa'yo. Ang swerte ko. Inumpisan kong conversation namin ng ganito dahil may gusto ako marinig. Swerte ka talaga dahil sayong-sayo lang ako. Mas mahal kaya kita kaysa sa mahal mo ko. Ito yung mga salitang inintay kong marinig mula sa kanya. Palagi niya sinasabi sa akin ito kaya inalis ko na sa isipan ko ang tungkol sa lipstick stain sa polo niya. Talaga? Kahit kailan hindi ka titingin sa iba? Why should I? I almost got the perfect one. My perfect you. Connor gave me an assurance kiss na totoo ang mga sinasabi niya. As always naman, I feel guilty na pinag-isipan ko siya ng hindi maganda although I have reasons. Babe, I am deeply in love with you. Ikaw ang mahal ko kaya ikaw ang pinakasalan ko at kahit sang simbahan na gusto mo ay nakahanda kong pakasalan ka. Kahit na ilang beses just for you to feel na ikaw lang talaga. I believe in you. His quality time, physical touch, giving gifts, act of service and words of affirmation is enough for me para labanan tong iniisip at nararamdaman ko ngayon. Of course, there's a lot more that I do to help keep the spark alive. Prioritizing my spouse also means looking for opportunities to connect with each other mentally, emotionally, and physically. Fortunately, there are many easy ways to turn a boring day into an exciting evening. After swimming, Connor take me to bed. What a newly married do, we make love. Kahit noon pa man ay palagi na akong pinapaligahin ni Connor sa kama. Ngayon pa kaya na pagmamayarin na niya ako. Babe, pinagod mo na naman ako. Daing ni Connor pagkatapos ng isang mahabang round. Napagod rin ako babe. Yung mo, sobrang daing ko din. Totally mas napagod ako. Napayakap na lang ako sa hubad niyang katawan at nagsimula ng pumikit. Tired but satisfied. Naidlip na ako na nakayakap kay Connor. Hindi nga lang madiretsong tulog ko dahil nararamdaman kong gising pa si Connor. Malit kong minulat ang aking mga bata para tingnan ko anong ginagawa niya at nakita kong nagsa-cellphone pala siya. Muli niya akong napahanga dahil kahit na gabi na ay nagsa-cellphone pa din siya at trabaho pa rin ang inatawpag niya. Yes, sure akong tungkol sa trabaho yun. Kinabukasan, nagising ako nang wala na si Connor sa tabi ko. He is in the bathroom so I hurry up para bumangon. Habang nagliligpit ng aming higaan ay napansin ko kanina pa panay ang tunog ng cellphone niya. Kaya naman sandali kong tinigil ang aking ginagawa upang kunin yon. Dinampot ko yun sa drawer upang tingnan kung sinong tumatawag at nakita ko sa screen na si Mrs. Vera ang pangalan. Hindi ko naman ito pinakialaman at balak ko lang sanang ibalik ito kung saan ko dinampot. Yun nga lang, nakakapagtaka ang biglang paglabas ni Connor sa banyo at dali-daling inagaw sa akin ng phone niya. It's about business babe. Sabi niya sabay talikod sa akin pagkakuha ng cellphone. Wala naman akong sinabi Eto tuloy, bumalik na naman ang pag-iisip ko.
Lately, ibang-ibang kinikilos ni Connor. Para siyang laging aligaga, para siyang may tinatago ka ba sa isip-isip ko. Wala tuloy akong gana kahit nakasabay ko siyang kumain. Nakatingin lang ako sa mga kinikilos niya. Wala namang mali kapag kasama ko siya at alam ko kung ano yung mali. Etong nararamdaman ko. Before he leave, nagpaalam siya sa akin na may lakad daw silang muli ng mga kaibigan niya. Ito yung boys night out niya kung tawagin. These past few nights ay talaga namang ginagabi-gabi nila ang pag-iinom sa labas. Ang dahilan niya sa akin ay dahil nga minsan lang daw magstay dito si Wilbert sa Manila. Meaning to say, kung 2 months nandito si Wilbert sa Manila ay ganun din ang paglabas-labas nila. My moods are not good. Eto ata yung tinatawag nilang anxiety. Kung ano-anong pumapasok sa isipan ko pero hindi naman dapat. Wala pa ako napapatunayan pero ganito na ako mag-react. You should girls have a good time too, sabi pa niya. Paano ako makikipag-good time wala naman akong kaibigan dito. Si Cindy, hindi ba't close kayo nun? Saka babe, kailangan mo ring lumabas para naman hindi ka naiinip kapag wala ako. You don't go anywhere while you should. Gamitin mo yung black card na binigay ko sa'yo. Lumabas kayo ni Sheila. Pwede naman kaso anong oras ka ba uuwi? I don't know, I'm not sure. Basta wag mo na lang akong hintayin, okay? I love you. Sige, banggitin mo na lang kay Cindy para kapag tinext ko siya, pumayag siya. I love you too. Kahit na ang dami kong maling nararamdaman ngayon, ay naisip kong baka tama si Connor. Maybe I am just bored. Since naging kami ni Connor at iuwi niya ako dito sa mansyon at never na ako nakapag-happy-happy nang hindi siya kasama. Maaaring kaya ako nagkakaganito ay dahil masyado na akong dumidepende sa kanya. Yung tipong sasaya lang ako kapag kasama ko siya. I think he has a point. Baka nga kailangan ko lang mag-unwind kasama mga kaibigan kong babae. And so, I contacted Cindy. Hi pa lang sinasabi ko, alam na niyang i-reply sa akin. We set up a dinner date in a fine dining restaurant which I was the one who will pay using the black MasterCard of my husband. Kahit simpleng girl date lang ito'y nag-ayos pa rin ako. We take a lot of pictures and have some good time while eating fancy food. Kami ni Cindy yung tipo na magkaibigan na bihira lang makita pero solid kapag nagkasama. Inabot kami ng 9:00 sa aming bonding at akala ko'y uwian na. No, hindi pa. Nag-aya si Cindy na uminom daw kami sa bar dahil itong si Sheila ay mahilig talagang gumimik. But as a married person, tumanggi ako. Hindi na ako para pumunta pa sa mga ganong klaseng lugar. Maingay at maraming lalaki. Ayokong sirain ang tiwalang binibigay sa akin ng asawa ko kaya nireject kong alok ni Cindy although she's insisting. Kung sabihin ko sa yung pumayag si sir. Eto nag-reply siya sa akin. Basta make sure lang daw na magtitira tayo ng pang-uwi. Ano, G? Really? Pumayag? I just can't believe. Napakaseloso ni Connor pagdating sa akin to the point na kahit nga waiter ay pinagsaselosan niya pa noon. Ngayon na nakakapanibago talaga. Sige na nga. Dahil sa pangungulit ni Cindy ay napapayag rin niya ako kalaunan. Pumayag akong pumunta kami sa bar at eto na nga ba yung sinasabi ko. Napakadilim, napakaingay at napakausok ng lugar na ito. Pero dahil gusto ni Cindy, hindi ako magiging KJ sa gabing ito. Isang request lang ang hiniling ko sa kanya na lumipat kami sa second floor dahil ang ingay dito sa baba. Maraming kalalakihan kasi ang nagsasayawan at bilang nasa tamang pag-iisip ay kami na lang ang lumayo. Cindy granted my request. Sa taas kami uminom at nagsaya. Alam mo Bianca, kanina ko pa kasi napapansin na parang malalim ang iniisip mo. Ano ba yun? May problema ba? Nagsisimula na kami uminom kaya nagsimula na ring magtanong itong si Cindy. I sighed and take a shot after. Wala namang problema. Iniisip madami. Sagot ko. Ano naman yung mga iniisip mo? Masyadong mababaw para i-share ko pa kay Cindy yung mga iniisip ko. Kaya naman hindi ko na sinabi. Masyadong maingay din ang tugtog kaya hindi na lang. Kung ano-ano lang, hindi naman importante. But the truth is, isa sa mga naiisip ko ngayon ay kung ano bang ginagawa ngayon ng asawa ko. Kung saan ba sila umiinom at kung may lumiligid ba sa kanyang mga babae. Ang babaw hindi ba? Kaya sinabihan ko na lang pag-inom itong si Cindy hanggang sa makuha ko na ang tamang manhid ng aking katawan upang hindi na mag-isip. Hour later, I feel my face suddenly become numb. I was kinda tipsy and overshot. Masyado kong na-enjoy ang lasa ng alak kaya naman na makaramdam ako na parang maihing nagpaalam ako sandali kay Cindy. Sa baba yung CR, sabi pa niya. I had no choice kung hindi bumaba.
Habang kinokontrol ko sarili kong lumakad na matuwid papuntang banyo ay may narinig akong bumubusit sa akin. Hindi ako nagabalang lingunin sila hanggang sa makarating ako ng banyo. Umiyak at naghilamos para magpababa ng tama dahil kung hindi uuwi akong hahapay-hapay. Nag-retouch lang din ako sandalit pagkatapos ay lumabas na ng CR. Pagkalabas ko ng CR, nagulat talaga ako sa mukha ng aking nabungaran. Nabunggo ko siya't nawalan ako ng balanse. Mabuti na lang ay nasampun niya ako at laking pasalamat ko doon. Kaya lang ay, ano kayang ginagawa niya dito? Sino kayang taong nakabungguan ni Bianca? Ano ang tagpong aabutan ni Connor sa tagpuan nila ni Dorothy? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.